Hello po sa inyong lahat mga kamatyas, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman dito pa rin tayo kay Wesley. Nakita ko siya kagabi, nakikipagbakbakan kay Naroditsky ng Blitz online sa chess.com. 9 games ang inabot. Ano kaya ang score nila sa kanilang match? Sasabihin ko po sa end part. Talagang nagbababad si Wesley ngayon, nagpapalakas talaga. At sa video na ito, meron tayong sasagutang puzzle, may new puzzle tayo at ipapaliwanag ko ng kaunti ang quotation ni Magnus Carlsen na yan. Okay. Ang ginawa ni Wesley, nag-knight F3, nakiramdam muna kay Naroditsky, knight F6, D4, G6, C4, approaching King's Indian, pinasok ang King's Indian. Dito kasi pwede kasing mawala pa sa King's Indian sa D5 yung Granfell defense na tinatawag. Pero dito nag-castle, G3, ayaw ni Wesley yung traditional E4. Nag-G3 siya, fianchetto ang papasukin. Bishop G2, nag-Knight BD7, Castle E5, at nag-H3. Ayan, early protection sa G4 square. Nag-C6, yan talaga po ang normal, typical pattern, at nag-E4. Pinasok din ni Wesley yung natural na nagpapantay-pantay ang center pawns ng white sa King's Indian. Nag-Queen to A5. Ayan. Ito pong Queen A5, usually nakikita ko ito kapag yung Queen may tendency lilipat doon sa King side. Yan ang nakikita ko dyan, no? May mga capture sa D4, knight takes, Queen H5, mga ganon. Pero meron pang ibang pakay si Naroditsky dyan. Bishop E3, tuloy lang sa pag-develop, then B5. Gusto pala ni Naro na mauna siya sa pagbibigay ng pressure sa queen side. Yun din ang purpose pala ng Queen A5. Para meron siyang B5. Capture at pinigilan muna ni Wesley kasi malaking istorbo po talaga pag naka B4 yan. Bishop B7 nag-develop at the same time may threat at nag-knight dito para sapatan ang depensa ng E4. Yan din ang novelty dito ni Wesley dahil sa mga nagdaang laban, ang laging ginagawa dito ay Queen E2. Okay, yan yung mga ilang beses nang nangyari pero tingnan natin itong Knight D2 ni Wesley, kumapture sa D4, Bishop takes D4 at nag-Knight E5. Yun naman po ang purpose ng pagkaka-capture para yung square E5 magamit ng Knight, mas lumakas ang Knight dahil mas na-improve siya sa sentro at nag-B4. Ayan na. Nasasagwaan si Wesley dyan. Pinaalis niya ang Reyna pero hanggang Queen A6 lang ang takbo. Kasi hindi po pwedeng lubos-lubos na halimbawa mag-Queen D8, magna-Knight takes B5. Sapat ang depensa ng pawn E4, walang kapalit kung maiwanan man ng Knight ang E4. Kaya, napilitan si Naroditsky na umislog lang ng isang square, tiyaga munang depensa pero ayaw tantanan ni Wesley. Binomba na in A4, kumapture, B5 push, Queen A5, and nag-Queen takes A4. Gusto kaagad ni Wesley, simplihan ang laban ng walang Reyna, na puwersa makipagpalitan dito at kitang-kita ang mahinang A-pawn ni Naroditsky na lumabas sa posisyon. Nag-Rook C8, hindi pa pwedeng kuhanin yan, mabibitin ang knight. Pinahinog muna ni Wesley, patong, battery, nag-knight FD7 at sapat na po ba? Nakuhanin ang A7? Yes, sapat na yan. Hinog na yan. Pag hindi mo pa kinuha yan, baka mabulok na yan, ma-overripe. Nag-knight C5 na lang si Naroditsky. Kumbaga, tanggap na niya na talagang one pawn down siya, keep on moving to activate the pieces. At dito, kumapture. Ayun. Kasi kung Torre, talagang makikipagsabay-sabayan na si Wesley. Pero pinigilan muna ni Naroditsky maubos ang Torre. Nag-F4, time na para paalisin ang knight. Umatras, exchange, dinaan na sa yaman. At nag-knight C4, inatake ang pawn D6 pero may ginawang balagbag na counter dito. Nag-knight B3 at na-reach natin ang critical position sa laban na ito. Nakahang ang Torre, nakahang ang knight. Medyo magulo yan. Critical ito. Pag nagkamali ka ng isang pitik dito, collapse ka agad, no? Ano kaya dito ang malinis na kaisipang naging desisyon ni Wesley at pang sakto talaga? Sakto, malinis. Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita. Knight takes D6. Tuloy pa rin ang capture. Nakadikit kasi nakatreat ang Torre. Nakain man ang Knight, may bawi din naman sa Bishop A8. Sakto lang. Rook takes G3, nag-Rook A7. Ayun, no? To attack the Knight, tagos.
hanggang F7 ang pressure, nag-knight C5 para may depensa, then nag-E5. Ang pangit ng Yokababs, hindi makagalaw. At nag-Rook B3 para hindi rin makaprogress basta-basta ang pawn, nag-Bishop C6. Tuloy-tuloy ang pagpapaalis ni Wesley, talagang dito lumikas na. Check muna, lumikas na. Kasi kung hindi lilikas, talagang mas dilubyo ang mangyayari. Nag-King H6 at nag-Rook E7 para mapigilan muna yung lundag, mga gulugulong mga threat-threat. Nag-Rook B2 check, King G3. Nag-Rook B3 check, harang Bishop F3, Knight D5. Yan po si Naroditsky. Kahit na losing na yan, ako nakakatakot yan. Hindi easy kalaban itong tricky player na ito. Nang gugulo. Rook A7, Knight E6, tiniret ang pawn sa F4, Knight F7 check, King G7, at nag-Knight G5 check. Ayun. Discovered. Paano ngayon ililigtas yung knight? Ipinangharang na lang, obligado, and nag-knight E6 check. Sinundan pa rin. King H6, kinapture, nag-knight E3. Walang magawa eh. Kung makikipag-capture-capturan, lamang pa rin ang isang pyesa. Nag-knight E6, chumek, King F2, Rook takes B5, and nag-knight G5. Yun ang malupites. Threatening, Rook takes H7, mamatyasin na si Naroditsky. Chumek muna, Bishop E2, hinarangan. Dito na lumabas yung Mati Kambing. Boom! Ang saklap ng pagkamatyas, ang ganda. Ayan. Ano kaya ang score? Ano guess nyo? Ang naging score po out of 9 games ay, naku po, huwag naman kayo magalit. 7-2. Panalo si Naroditsky. Pinili ko lang po yung isang mainam na laro ni Wesley para masaya tayo. Pero ang score nila ay 7-2. Medyo natambakan siya ni Naroditsky. Okay lang yan. Training game lang yan mga kamatyas. Huwag nyo masyadong dibdibin. Ang tournament ang dibdibin nyo pag talagang nangyaring natalo siya sa tournament. O, diba? Eh kaso practice lang naman ito eh. Training lang ni Wesley. Pero seryoso siya kasi para malaman niya yung mga kahinaan niya, kailangan niya ilabas ang mga games eh. 'Di ba? Ayan, okay. At discuss ko lang ng kaunti itong quotation ni Magnus. Sabi niya, without the element of enjoyment, it is not worth trying to excel at anything. Hindi lang po chess ang usapan, anything. Pag nawala ang iyong enjoyment, kasi napakahalaga po nag-i-enjoy ka. Kagaya niya, naglalaro ka ng chess, di ba? Nanonood ka ngayon. Kasi nag-i-enjoy ka eh. Meron kang makukuhang something beneficial sa'yo. Yun ang isa sa mga factor bakit tayo nag-i-enjoy, 'di ba? Meron tayong nakukuhang benefit, no? Masaya tayo, meron tayong improvement na nakukuha, nagi-gain. Ayan, lagi niyo pong isaalang-alang 'yon, ano? Bakit ka naglalaro? Kasi nag-i-enjoy ka, tuwing nananalo ka, tuwing natututo ka, nag-i-enjoy ka, nag-i-improve ka. 'Di ba? Yung ginagawa mo sa buhay, kanino ba 'yan? Para sa pamilya mo, para sa anak mo, yung mga pagod mo worth na worth 'yan. Nag-i-enjoy ka kahit pagod kasi alam mo may kapalit. Dahil sa iyong pagmamahal sa pamilya. Ayan, ako, naging motivational speaker na tayo. Kaya wag niyong iaalis ang enjoyment saan mang larangan na inyong kinabibilangan sa buhay mga kamatyas. Enjoy tayo dapat. Okay? Para mag-excel tayo sa mga bagay-bagay at tayo ay gumaling. Ayan. Okay, ito na po yung ating sasagutang puzzle na iniwan natin sa laro nila Juwen June and Kamer. Ayan, pakita ko sa inyo. Okay, ito yung nakaraan, ano? At maraming nakatamang sagot, mga kamatyas, ha? Ito, tira. Bishop B4, check. Ayun, sumagot yung computer. Knight C3, kakapturin lang natin yan. Naka-threat pa yung queen, kaya umilag with Queen B3, check. Knight D5, at hanggang dito na lamang, naka-check pa. Lamang ng isang pyesa dito ang black. Kasi halimbawa kung iharang Bishop D2, ang gagawin niyan, kakapturin lang yan, Knight takes D2, and simple Knight takes C6, mag-Bishop C4 man yan, Bishop E6 lang, lamang ng isang pyesa. At kung popuwersahin na mag-E4 para pag umalis, may bawi sa isang pyesa pero may pang-istorbong malakas, Knight A5, double attack. Okay, makukuha yung Bishop. O, ayan, o, Knight takes C4. Pag kumapture sa D5, Queen takes D5, yung patong na yan, sapat ang depensa sa Knight C4. Lamang pa rin ng isang pyesa ang black dito. And wins. Okay? Ayan. Okay, habang papakita ko sa inyo yung bagong puzzle. Habang tinitignan nyo, it's white to play, eh magsa-shoutout na ako. Shoutout kina
Daveseno, Tweak Me Up, Munib Sally, Chris After, Jemay, Aladdin Jacob, Rolly Chess, Ruben Dolosa Esteron, and Ron Gent Alicante Gaviola. Thank you so much sa inyong mga pagsagot na kinumpleto nyo, nag-effort talaga kayo. Shout out mga kamatsas. Okay, at ito yung bago nating puzzle. Pwede nyo i-post para makatitig kayo at makapag-solve pa, or pwede nyo pong ilatag sa inyong mga boards para mas matagal kayo makapag-analyze. Then, write your answer in chess notation sa ating comment section below. Shout out natin yung makakatamang sagot nito, ha? Maraming salamat sa mga naghahanap po ng ating merchandise. Punta lang kayo sa ating Shopee, Kamatsyas Sporting Goods Shop. Nandun yung ating Kamatsyas jacket, t-shirts, chess mats, chess clocks, at iba pa. Order na po kayo. Kita kits!